sa laman to mga ano to, 1/4. Sa video na to, gagawa tayo ng Diwata Paris Overload. So bago natin gawin yan, tikman muna natin yung Paris ni Diwata. So tara. Dito pala tayo manggagaling sa Dauma, Mabalanga, Angeles City, Pampanga. Yes po, saan yung kay Diwata? Ito na yun. Ito nga, nandito na tayo. So ayan, ganyan karami, kahaba yung pila. Ito yung coffee shop ni Diwata. Okay yun, nakaano na tayo. Ay sorry, dito pala yung bayad. Nakakuha ka ng ano? Okay. Yung ganito? 100 pesos yung paret, tapos may number, Diwata. So dito tayo kukuha ng laman, tapos dito yung sabaw sa kabila. Kukunin na natin yung soft drinks. Ay sige, thank you. Tapos dito yung sabaw, may taba yung sabaw nila, tapos medyo malapot. So try na natin. Yung kanin dito naman sa kabila. Plain rice yung gamit nila. Kanin na lumilipad, plain rice. Kanin na lumilipad yan. Plain rice daw eh. Hanap na tayo ng pwesto. Natin sa ano? Busy talaga. Grabe. Kaya naiintindihan ko sa dahil ano kung bakit minsan suplado siya. Dahil ano, sobrang pagod, tapos ang daming bisita. Okay, tikman na natin yung Diwata Paris Overload. Overload po siya. Marami siya. Mga siguro kung sa laman to, mga ano to, 1/4. Talagang overload talaga siya. Tapos may plain rice, isang soft drinks. 100 pesos lang. So tikman natin. Tikman muna natin yung sabaw. Masarap naman. Sabi nila hindi masarap. Masarap naman para sa akin. Siguro iba-iba lang yung panlasa ng ano, tao. Ganun talaga. Masarap naman yung sabaw niya. Malapot. Walang halong biro, masarap. Siguro may time lang kapag halimbawa kasi nag-iiba yung cook. Kasi 'di ba nag-switch ng shift. Siguro doon lang siguro nag-iiba yung lasa. Pero ito ngayon natikman ko siya, masarap. Yung laman niya malambot, tapos may pagka-crunchy. Kaya pala dinudumog din kasi masarap din eh. Hindi mo masasabi na hindi. Tapos 100 pesos lang. Okay, dahil tapos na tayong kumain sa parisan ni Diwata. So andito tayo ngayon sa Angeles City, Pampang Public Market. So mamimili tayo ng mga ingredients na gagamitin natin sa Paris natin. So tara. Okay, bibili tayo ng Jules. Sa nakita ko sa Paris ni Diwata is yung gamit niya is Jules lang. Yan, bibili tayo ng Jules. Magkano yung kilo? 195 yung kilo. Bibili rin tayo ng buto-buto pang palasa sa sabaw natin. So yung kilo nito is nasa 150 lang. Yung part na to is nasa knuckles. Bibili rin tayo ng mga pampalasa natin sa sabaw. Sibut, cornstarch, kasi natikman natin malapot yon. Itong patis, malilit lang binili natin. Tapos garlic, fried garlic, tapos itong paminta. Bibili rin tayo ng leek, tapos celery, tapos yung spring onion. Mura lang to, pakunti-kunti lang. Ito pala ang ating complete recipe. Meron tayong sibuyas, dahon ng sibuyas. Tapos meron tayong sang, celery, laurel, patis, star anise, sibut, cornstarch, toyo, fried garlic, sibuyas. Tapos ito yung karne natin. Yung karne natin, meron tayong buto-butong beef puto para mas malasa. Mas masarap kasi yung sabaw ng beef. Tapos itong karne natin. Pork naman, Jules. So mahigit 2 kilo lang. So tara, pakuluan na natin guys. Maglalagay tayo ng asin, tapos maglalagay din tayo ng patis. Tatanggalin natin yung mga bula para mawala yung langsa. Tapos ilalagay na natin ang mga ingredients. Yan.
Sabi nila, mas masarap daw ang sabaw kapag niluluto sa uling. So, tip ko lang guys sa inyo, kung wala kayong ulingan, lagyan nyo na lang po ng uling. Hahanguin na natin yung pork kasi hindi siya pwedeng ma-overcook. Para pag prinito natin, hindi siya nag-iwa-hiwalay. Tusok-tusokin natin para mag-crunchy mamaya. Piprituhin muna natin siya ng half, tapos piprituhin na lang natin yan ulit mamaya. Guys, kapag halimbawa naprito na natin ulit, hindi na po siya tumatalsik nun. Nawala na po yung tubig na nakaano sa karne. Yun, nawala na yung tubig. Kaya hindi na po yan tatalsik. Tunawin na natin natin cornstarch. Maglagay tayo ng tubig, tapos haluin natin. Konti lang guys, pampalapot lang naman to. Yan, hinati pala natin yung sabaw dahil hindi pa masyadong malambot yung yung buto-buto. Maglagay din pala tayo ng paminta. Tapos lalagyan na natin ng toyo. Pag maglalagay po kayo ng sabaw ay ng asin, huwag niyo po masyadong alatan para pag naglagay ng toyo, medyo siya, hindi masyadong maalat. Pag kumukulo na, ilalagay na natin yung cornstarch. Guys, kailangan po pala bago kayo maglagay ng cornstarch, luto na po yung mga laman para hindi po siya masunog sa ilalim. So pag medyo hindi pa masyadong malapot, dagdagan na lang po natin. Dagdagan pa natin ng konting toyo kasi medyo hindi pa siya ganun kaalat. Tapos, ganun din yung cornstarch. Yan, saktong kulay na po yan. Yan po yung saktong kulay niya. Medyo nag-brown na. Tapos, lulutuin na lang natin yan yung cornstarch. So, pag kumulo ulit, pwede na po siyang i-serve. Ayan, sakto na yung lapot na yan. Ganyan yung nakita ko kay Diwata, malapot. Ayan guys, kulong-kulo na. Pwede na po natin yan ihanguin. Ito na ang ating lechon kawali. Okay, ayan yung aking mga customer. Hi guys! Inabot kami ng gabi dahil sobrang tagal magpakulo. Bango niya? Mabango? Para amoy Diwata. Okay, ito na ang ating Paris Overload. Diwata Paris Overload. So, titikman na natin kung kasing lasa nga niya. Pwede tayong maglagay ng bawang. Kung gusto nyo pa mag-add ng toyo or kalamansi, pwede rin. Manghahong kita. Sobrang crunchy. Sobrang crunchy niya kasi ang dinabang prito natin sa 2 beses natin prinito. Okay, patikim natin sa mga bata kung ano yung masasabi nila. Sobrang sarap niya guys. Hirap na hirap kami. Kaya mo yan, May. Sige, go mula. Huwag mo ipasok lahat. Okay, katapos ng 2 araw, Ay, ano pala to eh. Jeepney driver pala to. meron pa, may jeepney driver pala kami. Customer. Ano masasabi mo, May? Sobrang sarap. Mga bata yung nagsasabi ng totoo. Hindi po nagsisinungaling yung mga bata. Kaya try nyo na tong recipe ko. Okay, shoutout pala kay Manny Manes sa Pampang Public Market, Apong Sonyang Store. Ayan, sa mga hindi pa sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Tsaka huwag niyo rin kalimutan mag-follow sa aming page, Mr. Cocobolo. Hanggang dito na lang. See you next week pag hindi ako busy. Tapos